Good day po sa ating lahat. So this is CEO J Mark. So for today, tuturuan ko kayo paano ba mag-request ng computation, yung magpapa-change ka from monthly to annual or monthly to semi-annual or monthly to spot cash sa Kaiser. So para magsimula, punta lang po tayo dito sa kaiserfreshdesk.com. So ito po yung website niya. https://kaiserhealth.freshdesk.com/support/home. So pag open nyo po dito, kung first time po kayo nakapunta dito, magre-request po siya na mag-sign up ka. So ako, nakapag-sign up na ako, then of course, nakapag-sign in na rin ako. So hindi ko na siya nilalog out. So to get started, dapat kumpleto yung details ng magpapa-change to annual. So dapat kinopya mo na yung details niya sa portal, no, sa production report. So, in this case, si Ma'am Altelicia yung magpapa-change to annual from monthly. So, yung plan niya kay 75, yung plan niya, no, for 412. So, ngayon, para makapag-request tayo ng computation is click natin tong new support ticket. So, policy number hinihingi. So, ibigay natin yung policy number ni Ma'am Altelicia. Ayun, no? Tapos, ano yung issue niya? Change mode of payment computation. So, kailangan kasi natin magpa-compute kung magpapa-change tayo ng payment. So, change mode of payment, then change payment method. So, yung natin, headline is, lagay natin dito, request. Kopyahin nyo na tong script ko, wag na kayong maghirapan yung sarili nyo. Request. Wag nyo pong i-all caps para hindi po mas-spam. Request for computation change for change mode of payment of Kaiser plan holder. So kung isa lang, holder lang, no? Pag marami, syempre merong S na holders. So dito sa body of the letter, Dear Kaiser support, copy paste nyo lang po ito, yung sinulat nyo sa heading para hindi kayo mahirapan. Tapos request for computation change mode of payment of Kaiser plan holder from monthly, specify talaga natin na monthly, no? Or kung saan nanggaling yung payment niya. From monthly to annual. Kasi papa-change siya from monthly to annual eh. So, control B natin para ma-highlight. So plan holder, control B siya. So, plan holder, lagay po natin yung name niya. Copy-paste lang po natin. Ito po, bilis lang. Parang elementary lang. Ayun. Ayun, no? So, highlight natin para mas maklaro talaga ng ng support. Then copy paste din natin yung policy number para mas mabilis ma-identify yung magko-compute for computation. So highlight na rin natin. Then of course, like any other letter, lagay po natin best regards. Best regards. So pwede nyo po lagay yung name nyo dyan tsaka rank. Example, SMD ka or MD or associate, no? For me, CEO. Anuta. Then, maganda siya kung i-highlight natin, then kulayan natin pula, no? Para makita tayong pangalan natin. Ayun. So, Dear Kaiser Support, request for computation of change mode of payment of Kaiser plan holder from monthly to annual. So, plan holder, Tadeo Altelicia Caspe, then policy number niya, then best regards, then click na natin yung submit. Okay. So once na na-click na natin yung submit, meron na tayong ticket number. So this is very important, no, pag tatawag tayo sa Kaiser for concern. So once na na-submit na natin yung ticket, pag i-check mo yung email mo na ginamit mo doon sa support, so lalabas siya dito, magre-reflect siya. Yung isang email ko. Ayun, no? So mag-i-indicate yan na na-receive na ng Kaiser yung ticket. Ba't ko sinara? Teka lang.
Ayun, no? So makikita natin yung email dyan. Bubungad sa atin yan. Yung email from Kaiser na, no? Yung ticket number. Tandaan nyo yan. So, ayun, no? Na-receive na daw nila yung ticket, no? So, we would like to acknowledge that we have received your request. So, within 24 hours or maybe tomorrow morning, magsisend na yan sila or this afternoon, magsisend na yan sila ng computation dito. So, balik tayo mamaya. Balikan ko kayo pag nag-send na ng computation. So, ayun guys, no? Nag-send na sila ng computation. Change mode of payment from monthly to annual of Tadeo Altelicia. Okay? So, tignan na natin yung sinend nila na form. So, ito yung sinend nila sa atin na computation. So, kung ano yung nakalagay dyan, yan yung ipa-follow natin ngayon para gumawa tayo ng amendment form naman. No? So, meron pa talagang amendment form. So, medyo matrabaho po ito. But do not worry, I will guide you step by step. Okay, so yun nga guys, no, meron na tayong computation from Kaiser. So ito yung computation nila. So actually, wala pa siyang mga charges, no, wala siyang amendment fee, wala mga surcharge. Pero kung meron, syempre lalagyan nyo talaga yan, no, mamaya pag mag-payment na tayo. Kasi as you can see, yung minus lang dito is K75 kasi siya, yung annual policy value na 10 months lang discounted 44,116. So doon naka-base, no? Minus lang yung premium, yung unang hulog niya na 4412 from monthly. So ngayon, paano natin gagamitin to, no? Gagamitin natin tong computation natin. So pupunta tayo ngayon sa blank forms. So actually, pag nag-send sila ng computation, guys, meron kasama yan na blank form for amendment. Pero actually, pero sa akin, sinave ko na siya. No, kasi ginagamit ko siya always pag mag-change ng mode of payment. So amendment form yung tawag sa kanya. So copy lang natin. Copy ko lang siya sa desktop. Okay. So ngayon, bubuksan natin yung amendment form. Okay. So para mag-fill up tayo ng amendment form, so mabilis lang po, no? So depende po kung ano yung gamit nyo. Pwede naman Adobe InSign, no? Kung meron kayo Adobe InSign. Pero sa akin, naka-built-in na kasi siya sa MacBook. So, yun yung ginagamit ko. So, ito yung amendment form. So, application for amendment of contract agreement. So, kailangan tong form na to para ma-convert natin yung ating plan from monthly to annual. So, i-input lang natin yung details niya dito. So, Tadeo, last name. So, ayun na lang para mabilis. Ayun. Plan name, contract price, and of course, yung agreement or yung policy number. So, yung first name is Altelicia. Then, middle name, kahit C na lang po yung ilagay nyo dito. Hindi nyo po alam yung buong middle name niya. Yung plan name niya is K75. Yung K75, yung contract price niyan, makikita mo yan dito sa ano natin, yung Kaiser book, no, na PDF. So, K75, yung contract price niya ito. 308,813. So susulat mo dito 308,813. 308,813. Okay? Then, of course, yung kanyang policy number, teka lang, medyo liitan natin para sumakto. Kasi malaki yan eh. Ayun, no? So, liitan natin. So, yung policy number niya, ito yung policy number niya, guys. So, makikita nyo naman kaagad yan dyan. No? So, kokopyahin mo lang yan siya. Actually, nakasulat na yung 8080 yung default, no? So, kopyahin mo na lang itong last 5 digit tsaka 00. So, 507 507 99-00. So, dudugtong mo lang yan siya dito. Ayan. Okay, so meron na tayong policy number.
So, hindi naman na-edit to, itong 1000. So, disregard nyo na lang yan. No? So, ngayon, mamimili ka na dito kung ano yung amendment mo. So, sa atin, change mode of payment kasi yung gagawin natin. So, ito yung i-highlight natin. 'Di ba? Ito yung laki. Kalitan natin. Ayun, no? Yung sakto lang. So, change mode of payment. So, mamili ka dito kung annual, semi-annual, quarterly, no? Or pwede rin advance full payment pag spot cash. So, in this case, annual po yung request niya. Ayun, naka-highlight na. So, dito sa baba, syempre, susulatan mo rin to dito sa baba. So, do not worry kasi kopyahin mo lang yung gagawin ko. So, ito, lalagyan siya dito. Ito, tsaka yung name name mo, no? Kung ikaw nag-process. So, lagay ko yung name ko dito, Jmark Anuta. Ayun. Tapos, done at Makati City. So, by default, Makati City na lang yung gamitin ninyo. This, anong petsa ba ngayon? 28 po ngayon, no? Or kung anong petsa ng araw. So, lagay natin dyan. Nung araw nang nag-process. Then, buwan. So, ngayon, January 2021 pa po. Buwan tsaka taon. Then, name po ni Ma'am Altelicia, yung ating plan holder. Altelicia si Tadeo. So, ayun, no? So, syempre, kailangan po ng signature yan. So, akin, nakasave na po yung pirma ko dito. No, nakasave na yung pirma ko, tsaka yung pirma ni Ma'am Altelicia. Ayun, nakasave na. So, pipaste ko na lang siya. So, at least, no? Parang initial lang. So, ano lang naman to, no? For formality. Para ma-process yung amendment natin. Ayun. So, ito lang yung fill upan natin. Last name, first name, middle name, plan name, contract price, then of course yung policy number, then checkan natin yung ating amendment, then Makati City 28 January 2021, Artelia Tadeo, then of course yung name mo kasi ikaw yung nag-process. So, save po natin yan. Okay? Tapos, pupunta na po tayo sa kiosk 2 para makapagbayad na po tayo. Okay. So, punta lang po tayo sa IMG Kiosk 2. Ayan, no? So, pwede mo siyang i-search lang sa Google. So, lalabas siya img.com.ph/kiosk2. So, pag open mo ng kiosk 2, i-ready mo na yung amendment form mo. So, sana yung record niya kanina. So, actually, sinulat ko yung record. Ayun, no? Naka-notes ako para mas mabilis balikan. So, pag dito naman sa kiosk 2, para ma-process natin yung amendment natin, punta tayo dito sa Kaiser International Health Group. Tapos, amendment yung gagawin natin. So, click natin tong amendment. So, lagay natin yung policy number niya. Ayun, copy-paste lang, mabilis. No? Copy-paste lang po tayo dito sa mga admin works natin sa IMG. Okay, so, pag naglalagay pala kayo dito guys, pwede nyo i-type yung yung last na 0. No? Ayaw niya. Or pwede nyo i-copy-paste. Tapos, nagsisearching yan, huwag nyo pakialaman. No, wait nyo lang na mag-pop up. Pag nag-pop up na yan, click nyo yung search, click nyo yung name niya, so lalabas na yun, no? Lalabas na yung pangalan niya. So, Altelicia Tadeo, so tama. So, wala na kayong gagawin dyan. Yung amendment fee, lagyan nyo lang ng 0 kasi sa computation, wala namang wala namang, actually, sinave ko yung computation niya dito. Ito na si Altelicia, so yun yung computation niya. Ayan. So, sa computation niya, ito na yung susundin mo, yung computation niya. Magkano ba yung premium? Ito yung total. So, ito yung lang ilalagay mo, 39,704. So, wala ka na ibang gagalawin dyan. 39,704. Tapos, i-upload mo na yung reinstatement amendment form ni Altelicia. Yung ginawa natin kanina ito. I-upload mo na to siya ngayon. Click mo open. Tapos, hintayin mo siya na
lumabas yung amendment form.jpg, tapos lalabas yung picture. Okay, upload na siya. So, i-click natin yung next. So, pag-click natin ng next, copy-paste lang din tayo, last name, first name, no? Copy-paste lang, napakadali, napaka-basic. Then, lagay natin yung email natin para masendan tayo ng notifications if na-process na ba o hindi. So, depende po kung ano yung gagamitin nyo na payment. So, pwede kayong sa credit card, PayPal. So, may charge po yan, 5%. Pag Nuracash naman po, pwede rin. Pag video bills payment, pwede rin po. Pag meron kayong video bills payment, pwede rin po sa Palawan Express. Pwede rin remittance bank deposit. Mag-transfer lang kayo sa IMG Banks. Kung hindi mo alam kung ano yung mga list of IMG Banks na account number ng IMG, so magtanong ka lang sa SMD mo, alam niya yan. Then, of course, pwede ka rin no, sa cashier kung nasa office ka, sa mga IMG office. So, iba rin yun, no? Kailangan ng ano, physical form yun. So, ganun lang guys, mag-reinstate. Mag-amendment. So, 39,704. Always check kung nag-match talaga yung number. Pag merong mga decimal dyan, example, 0.55, 0.60, 0.45. So, gawin mo ng piso yan, no? So, gawin mo ng piso pag merong mga decimal. Round off mo na to peso, no? Dagdag mo na dyan sa babayaran mo para siguradong ma-process yan. So, actually, na-process na to siya kanina. Inulit ko lang para merong example. So, bayad na po yan, no? So, ito po yung video bills payment yung ginamit namin. So, yun lang for today. Pag meron ka pang katanungan, pwede ka mag-chat directly sa akin or pwede ka mag-chat sa SMD mo para makapagtanong ka. Thank you so much, guys. God bless.